Hello everyone! So, good evening. So, Saturday, ito yung good mag-market update at hindi malikot yung market. Okay? So, ang bibigyan natin ngayon ng insight XAU USD, Euro USD, isang major pair, Euro USD, then yung isang minor pair, Euro AUD, and gold, and sama na natin si Dixie. Okay? So, medyo matagal-tagal tayo nag-market update dahil maraming mga kinabisihan. So, first, dito muna tayo. Ano ba nangyari nung Dixie? So meron tayong dalawang pair na laging chine-check. So, tingnan muna natin si Dixie. Okay? So, ngayon, start muna tayo higher time frame. So, ano nga ba nangyari kay Dixie? Okay, so makikita natin si Dixie, nagpakita siya sa higher time frame, nasa 1 week time frame tayo, no? Merong sunod-sunod dito na bearish candle. Okay? So makikita natin meron ditong nilabas sa 1 week candlestick confirmation. So evening star. Okay? So nasundan siya ng another bearish candle. Okay? So, kung bababa tayo ng time frame, so ngayon makikita natin siya na nasa resistance, nasa support level ulit. Okay? And medyo nagta-touch na siya sa support level, pero sunod-sunod pa rin yung aggressive candle na nagsasabi na possible pa si Dixie magda-downtrend, okay? Na pwede niyang butasin yung support level. Okay? So, at least meron na tayong insight for Dixie kasi meron tayong gold and Euro USD na laging chine-check. Okay? So, dito banda, hindi na siya gaano nag-touch talaga sa resistance level. Which is, nung last time, merong dalawang rejection, sinundan. Pero dito pa lang, nagkaroon na ng mga aggressive sellers. Kaya, bumaba o tumuloy-tuloy pagbaba. Okay? So, may possible na magkakaroon ng breakdown dito sa support level kasi sinundan ng dalawang aggressive bearish candle. Okay? Pwedeng magkaroon ng breakdown. Okay? So, meron ang first natin na i-check Euro USD. So, ano nga ba nangyari sa Euro USD? So, last time meron akong trade dito, Euro USD. So, nagkaroon ng TP siya. So, 1:2 lang, medyo quick trade lang yung ginawa ko dyan. So, gamitan natin ng higher time frame bago natin burahin yung setup natin para i-analyze natin bakit din ako nag-entry dito sa pair na to. Okay? So, explain ko sa inyo. So, last time, chinek na rin natin to, and yun nga, galing downtrend, nag-uptrend. So, ngayon, nagkaroon ng ranging. Yung trend direction niya, nagpipingpong lang siya kung nasan yung resistance level and support level. So, yung presyo nakaraan nasa gitna. Okay? Pero dito palang banda, nagkaroon na ng rejection, umakyat, then bumaba ulit, pero hindi na siya totally nag-touch talaga sa support level. Okay? So, nagkakaroon na siya ng another sa 4-hour time frame, nag-create na siya ng higher high ng wave. Okay? So, ngayon, at least meron tayong ideas. Higher time frame, si Euro USD, galing downtrend, nag-change of structure. Ngayon, nag-uptrend siya, pero nasa consolidation pa siya ngayon. Okay? So, kung bababa tayo ng lower time frame, which is 4-hour time frame, so kung titingnan natin sa part na to, yung create niya dito, dapat yung higher time frame natin magtugma dito sa lower time frame na gagamitin natin, which is kung saan tayo maglalagay ng support and resistance. Okay? So, nakaraan, nag-create na dito ng wave, di ba? So, nag-create na siya ng higher high, higher low. So, ngayon, dito nag-stop. Okay? Ulit-ulit niyang binalikan to. So, which is, andito na yung resistance level natin kasi hindi niya kaagad nabutas and nire-respect niya. Okay? So, nagkaroon dito ng downtrend. Kaso nga lang, dito sa part na to, paulit-ulit niyang binabalikan. Okay? So, kung makikita natin,
pag nagta-touch siya sa level na to, merong mga rejection talaga na nangyayari. So, 3 beses niya nire-reject yung price na to. Okay? So, dito natin malalagay yung support level natin. So, meron na tayong resistance level and support level. So, ngayon, kung makikita natin, dito sa part na to, nagkaroon na siya ng breakout. Dito pa lang, so, sorry guys, medyo maingay yung aso na nagtatahol. Okay? So, ayan. So, kung makikita natin, dito sa part pa lang na to, burahin muna natin tong ibang drawing, no? Okay, so dito sa part na to, meron ditong neckline na paulit-ulit niyang inaakyatan, okay? Para magkaroon ng galing downtrend na gano'n siya ng medyo, nag-create pa nga siya ng lower low, okay? Galing dito, nag-pull back, tapos nag-create ulit. So, galing dito, nirespect niya tong price na to, then bumalik dito, okay? Umakyat dito sa level na to, then na-reject niya ulit. So, 3 beses niya na-reject, and ngayon, sa pangatlong beses, nagkaroon ng breakout, okay, sa neckline na to. Okay, so ito yung neckline natin, ito na yung part ng neckline natin, which is pag once na yung neckline mabutas, magkaroon ng breakout, so may possible na mag-create na siya ng higher high, okay? Or pwede na magkaroon ng change of structure galing downtrend to uptrend, okay? So, ngayon, ang nangyari dito, pagka-breakout, nagkaroon ng pullback. So, makikita natin to, inanalyze din natin to last time, okay? Inanalyze din natin to. So, ito yung inaabangan na level ko nung nakaraan. So, meron dito nagkaroon ng sunod-sunod na aggressive move. Tapos, dito pa lang sa part na to, nagkakaroon na ng possible na mag-change na siya downtrend to uptrend, okay? So, dito sa part na to, nag-pull back, then nag-reject, then nag-create ng initial high. So, itong level na to, initial high pa lang siya, okay? Kaka-breakout pa lang niya, then nag-pull back, so tumaas ulit, so meron na tayong initial high, okay? So, ito yung part na to, medyo impulsive siya, di ba? So, makikita natin, so may possible na magkakaroon na tayo ng idea na pwede na si Euro-USD is mag-uptrend, which is yung 1 hour, 4 hour time frame, connect na siya, same na sa 1 week time frame. Okay? So, dito sa part na to, kaya din ako pumasok kasi nung nagkaroon ng impulse, inanuhan ko siya ng fib, mineasure ko yung impulsive na to. Okay? Itong part na to. So, nag-touch siya sa 0.5 and healthy pullback kasi nag-touch siya sa 0.5 and kung 0.6 naman din, okay pa, wag lang 0.7 kasi medyo invalid na. Pwede na siyang kumontinue pa downtrend, okay? So, ngayon, nare-reject niya to, okay? Na-respect niya yung 0.5 and then nag-continue up. So, ang target level lang natin dito is ito lang. Okay, medyo tinaasan ko kasi ang lagi kong target 1 is to 2. Okay, so, natamaan naman siya, nakikita natin. Ayan. So, yan lang yung trade ko last time. Isa lang sa Euro-USD din. Hindi na muna ako nagsilip sa Euro-USD kasi more on nag-focus ako sa gold. Okay, so, tingnan natin sa 4-hour time frame. So, dito, binalikan niya pa talaga yung level, which is kung nasaan yung resistance level natin sa 4-hour time frame. Okay, and ngayon, yung presyo, so, buburahin na natin to para hindi na kayo maguluhan. So, ngayon, nasa resistance level na siya and nagkakaroon dito ng rejection. Okay? So, ano nga ba yung gagawin niya? Possible nga ba na i-respect niya ulit yung resistance level and pwede siyang mag-pullback? Okay? So, or magkakaroon siya ng breakout. Okay? So, sorry. So, ngayon, kung makikita natin, 4-hour time frame, kung i-measure natin to, ito impulsive to. So, dito tayo mag-start. Ito, sunod-sunod na bullish candle and dito nag-create na ng higher initial high. Okay? So, ngayon, nagpo-pullback siya. Kung makikita natin, galing dito, measure natin siya.
Okay, so hindi pa 0.3, okay naman for pullback. Okay, so dito sa part na to, impulsive na to, nag-correct, then nag-impulse ulit. Okay, so i-measure nga natin yung last ano niya. So galing dito. Ayan. So possible itong level na to, pwede niyang balikan. Okay, pwedeng magkaroon dito ng pullback sa 0.5 or 0.6. Meron tayo dito na support level. Minor support level. Okay? Kasi nasa, ayan. So, pag nasa 1 hour tayo, mas malinaw siya na support level. So, ngayon, nasa 4-hour time frame tayo. So, makikita natin, nagkaroon ulit siya. And dito, sa support level, nagpakita siya ng bullish candle. Okay? So, take note guys, pag once na nagpakita ng bullish candle sa support level, okay, dito pa nagkaroon ng breakout, then ngayon, kaka-pullback niya lang. Okay? Kung ito, pwede natin to i-consider as pullback, itong level na to. Okay? Yan. So, may possible na itong resistance level na to, hindi niya na i-respect and magkakaroon na ng breakout sa resistance level. Okay? So, pwede nang possible na susundan niya tong initial high na to ng higher high. Okay? So, pwedeng magkakaroon na siya ng breakout. Okay? So, siguro pag once na i-check ko to by next week, ano yung possible niyang gagawin dito. Pag once na nagpakita siya dito ng ganito, breakout, pullback, wait lang. Kagaya niyan, andito yung presyo. Mag-drawing tayo. So, start dito yung price. Pag once na tumuloy, okay, nagkaroon na ng breakout, then, ano tayo dito ng pullback. So, check lang natin to kung ano reaction niya sa level na to. Okay, so ito yung gawin ko na lang. So, pag once na magkaroon ng breakout, then pullback, so mag-aabang ako sa level na to kasi strong resistance level siya. Nasa 4-hour time frame na ilang beses niyang na-reject. 1, 2, 3. So, ngayon, pang-apat niyang binalikan. Okay? So, pwede talagang butasin niya tong level na to kasi medyo gamit na yung resistance level na to. Okay? So, kung magpo-pullback man siya dito, pwede na magkaroon tayo ng setup dito for buy. So, ang hahanapin na lang natin is buy opportunity pag once na magkaroon ng breakout sa resistance level. Pwede ditong sa part na to or dito. Okay? Dito sa minor support level. Okay? So, kung nasaan nagkaroon siya ng breakout dito sa level ng minor support, okay? And naglabas siya ng bullish candle. Okay? Pero sa part na to, ilang beses siya nag-reject eh. So, may possible talaga na i-breakout niya to. Okay? So, mag-aabang na lang ako dito ng pullback, then entry, and continue up. Okay, so, ang aabangan ko dito kay Euro USD, so ngayon, bias ko dito kay Euro USD is buy. Okay, long. Okay, so, next naman, XAU USD. So, si XAU USD, so, dito ako nagtitrade more on every week. Nagtitrade ako dito sa XAU USD. So, Euro USD lang yung lagi kong tinitingnan for major pair. So, dito sa XAU USD naman, ang nangyari dito kay XAU USD, okay? So, same pa rin, higher time frame, uptrend siya. Okay? So, nag-consolidate kung nasaan yung fib ng 0.5. So, ito kung i-measure natin to at gagamit tayo dito. I-measure natin yung impulse na ginawa niya. So, nasa 0.5 siya, diba? So, lagi natin na-update to. Ay, hindi, yung last part pala na to, dito 1 day. Ayan. So, dito pala ako nag-measure ng fib. So, dito, ito, impulse na to. Mga aggressive move. Then, dito natin i-measure. So, nag-touch siya sa 0.5, diba, nung last update natin. So, 0.5. Then, nagkaroon ng ranging. So, ngayon, ang nangyari ngayon kay gold is meron tayong support level dito. Okay? Kung titingnan natin siya sa 1 day, pero sa 1 day,
And 1 week, solid, ano pa rin talaga siya, uptrend, okay? So, ngayon, kung titingnan natin sa 1 day time frame, nagkaroon siya ng ranging, okay? Yung trend direction niya galing uptrend, so nagre-range, nagpipingpong lang siya sa level ng resistance and support, okay? So, sa support level, nakadalawang touch, tatlo. Then, ngayon, sa resistance level naman, dalawang touch, then possible na magkakaroon ng pangatlong touch dito sa resistance zone, okay? So, kung bababa pa tayo ng time frame, dito nakapag nilaro ko tong level na to, ito, yung impulse na to, then nag-pull back, okay? So, ngayon, nagkaroon na ng breakout. Kung titingnan natin sa, nakafocus tayo sa 4-hour time frame, meron ulit ditong create niya na impulse, okay? Meron ditong sa resistance, so naging resistance turn into support, okay? So, nung nagkaroon siya, last galaw niya, kailan ba to? Last week, okay? Nung ano lang to, nung Thursday, Friday ata. Ay, Thursday, okay? So, naglabas siya sa resistance nagkaroon ng breakout, then naglabas ng bullish candle, and ngayon nag-pull back yung price niya. Okay? So, magandang pullback siya, no? Kasi nasa resistance turn into support level. Okay? So, ngayon, nung nag-reject ulit, so naglabas ulit siya ng bullish candle. Okay? So, may possible 4-hour time frame, possible pa rin ita-target niya tong level na to. Ayan. Tong level na to, which is yung resistance level. Okay? Resistance level ng 1 day. So, ang tanong dyan, may possible ba na i-break out niya tong resistance level na to sa 1 day, okay? So, careful lang tayo guys, kasi kung titingnan natin sa 1 day time frame, nagkaroon dito ng ranging, 'di ba? So, dalawang touch, tatlong touch dito sa support level. So, may possible na i-respect niya yung resistance level. Okay? So, kung tututukan natin yung 4-hour time frame, no? So, dito nag-create ng impulse, correction, tapos nag-impulse ulit. Kaso sa pangalawang move niya dito, nag-create ng impulse, then ito, nag-correct sa level na to, hindi nagaano ka sobrang aggressive, okay? So, may possible siya na mag-create ulit ng another, kumbaga mag-create na siya ng higher high. So, dito, sa 4-hour time frame, wait lang, ayan. So, dito, yan, level na yan, tapos karoon ng impulse, nag-correct yung presyo kung nasan yung resistance level turn into support, then pwedeng itong target niya. So, ang tanong dito, i-respect niya ba tong level na to, yung resistance level? Kasi sa 1 day, nagre-range siya dito, which is palapit na siya sa resistance level. Okay? So, pwedeng pag once na nag-touch dito, pwedeng out muna, and pwedeng tingnan muna kung magbibigay ba siya ng aggressive dito na candlestick na magsasabing continue pa, na i-break niya talaga tong resistance level. Okay? So, kung i-break niya man to, so, pwede akong mag-antay dito sa level na to ng breakout, then pullback. Okay? Pagka breakout niya, then aabang na lang din ako ng pullback kung nasan yung resistance level. Kasi medyo strong resistance kasi to eh. Kasi ilang beses niyang nireject tong resistance level na to. Okay? So, yun yung trade plan o plano natin na pwedeng mangyari by next week. Okay? So, dito siguro sa 4-hour time frame kung titingnan, nagkaroon ng bullish candle. So, pwedeng i-continue na talaga na pumunta pa dito sa resistance level. Okay? So, next is Euro AUD. So, Euro AUD, meron akong trade dito, kaso medyo na-bored ako kakaantay. So, nag-close na. Hindi na to nagra-run yung trade ko na to. Okay, medyo na-bored ako mag-antay kasi ang haba ng consolidation niya. Okay, so makikita natin no meron ditong
meron tayong ifo-flat na medyo mahaba yung consolidation niya. Kaya inaabangan ko na lang siya ulit kung ano ba sa nagka-counter medyo nagka-counter trend ako sa Euro AUD kasi kung titingnan kasi natin sa 1 week time frame, meron na talagang possible na mag-change of structure na siya. Kasi dito galing, create ng higher high. Ayan, nag-create ng wave. And last, na-respect niya. Okay? So, hindi nagkaroon na ng breakout dito kung nasan yung resistance level. Okay? Nag-create na siya ng initial low. Okay? So, initial low. So, lower low. So, meron na tayong lower high. Okay? So, ito possible yung ginagawa niya ngayon is lower low. Okay? So, may possible na mag-change of structure niya si Euro AUD. Kaya, umalis na lang din ako kasi medyo mahaba yung consolidation. Kahit na ilang beses niya ito na-reject, may possible talaga na magkaroon ng breakdown dito sa area to. Kasi nga, nag-change nga of structure, then nag-create na siya ng lower low. Okay? So, ngayon, hindi na to running trade natin. So, mag-aabang na lang ako dito ng breakdown dito sa area to, sa support level, then breakdown, pullback. So, galing dito, pag nagkaroon ng breakdown, pullback, then continue. Okay? So, yan yung target ko for Euro AUD. So, ito pa lang naman yung chine-check din natin na pair. Okay? So, para hindi na sobrang haba yung chart analysis natin ngayon. Okay? So, yun lang update natin. See you. Okay? Thank you for watching. Bye-bye!